So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, panibago na namang problema ng ating mga subscribers ang ating bibigyan ng kasagutan, paliwanag at syempre solusyon. Okay? So sabi ko nga sa inyo mga kamamay, hanggat kaya ko po na i-explain sa inyo at bigyan ng solusyon ng inyong mga problema na ikino-comment dito sa comment section, gagawan ko po ng paraan. Sapagkat yan po ang goal natin dito para matulungan natin yung mga baguhan, yung mga newbie, yung mga bago pa lamang pasok sa ganitong klase ng passion, yung pagmamanok. Alam ko mga kamanok, marami sa ating mga baguhan dyan, sa mga newbie ang excited na pasukin ang mundo ng pagmamanok dahil nakikita nila ang ganda, ang saya, challenging, pero sa likod doon mga kamanok, hindi nila alam yung mga problema na po pwedeng dumating kapag ka nag-aalaga ka ng manok, yung mga sakit na maaaring dumapo. And syempre, para naman hindi po ma-discourage yung ating mga baguhan sa pag-aalaga, nandito po ang ating channel upang gabayan kayo, upang bigyan kayo ng kaalaman tungkol sa inyong mga katanungan, sa inyong mga bagay na hindi maliwanagan pagdating sa pagmamanok. Okay? So, at this moment of time, mga kamanok, panibago na naman ng problema at katanungan ng ating sasagutin. So, ang tanong po ng ating isang subscribers is, Idol, ano ba ang maganda at po pwedeng gawin sa aking baby stag o yung mga sisiw ko na 2 months old, 2 months old, 3 months old na hindi natutunawan? Okay? So, mga kamanok, normal po na hindi magtunaw ang ating mga alagang mga baby stag, especially kung sila is nasa 2 months old, 3 months old, kahit nga minsan yung 4 months old, ganyan din yung nangyayari. So, medyo stress yan mga kamanok. Medyo stressful yan, hindi lang sa ating mga manok, pati sa ating mga breeder. Okay? Yung iba nating mga baguhan, kapag ka nagkaganyan, okay, nung umaga, okay pa, ang lakas-lakas pa niya nung umaga, ang gana pa niyang kumain, healthy pa siya. Pero bakit nung hapon na magpapakain ka, magbibigay ka ng feeding sa kanila, bigla na lang tumamlay. Tapos yung butchi nila is malaki pa rin, parang hindi nababawasan yung laman. So, problema talaga yan. Stressful talaga yan mga kamanok. Ano daw po ang pwedeng gawin kapag ka ganon? So mga kamanok, kung kayo po is newbie at hindi niyo po alam ang gagawin sa ganyan, possible talaga mag-abroad ang alaga mo. Baka kinabukasan mag-a-abroad na yan. Wala nang balikan yon, alam niyo na kung saan. Pero dito sa aking backyard, ang aking tamang diskarte na po pwedeng makatulong sa healthiness ng inyong mga manok kapag ka nagkaganyan, kailangan i-stop nyo muna ang pagbibigay ng pagkain. Okay? So para lamang niyang ngumunguya alam mong may laman pa yung bibig, susubuan mo pa ba? Di ba hindi na muna? Kaya stop muna mga kamanok. Hindi na nga matunaw doon sa kanyang butche. Kailangan stop muna ang pagbibigay mo ng feedings. Kasi po hindi po niya ma-digest ng maayos yung kanyang kinain. So ang dapat mong ibigay dyan, kung maaari, tubig na malinis. Okay? Kung umiinom, hayaan mong uminom ng uminom. Para sa ganon, yung laman ng kanyang butche is lumambot at mas madali po niya itong ma-digest. Okay? Pero kung lumipas ang maghapon o ang ilang oras at hindi pa rin nagbabago, okay? Pwede po kayong magbigay ng Volplex KQ. Excuse me, kung ang edad ng mga baby stag ninyo is 2 months old, hindi pwede ang kalahati kasi medyo malaki pa rin yon. Ang gawin nyo 1/4. Okay? 1/4 na piraso ng Volplex KQ, pwede nyo pong isubo. Okay? Pero kung lalo siyang na-stress at nanghihina after nyo mabigyan, ang gawin nyo mga kamanok, ang ibigay nyo po dyan is yung buhangin. Buhangin na hindi po yung binistay na buhangin kasi pag binistay, masyadong pino yon. Ang kailangan nila dito is yung mga tiny stones, maliliit na bato o kaya naman yung mga shell ng kabibe, talaba na dinurog. Yun ang ibigay ninyo para siya yung kanyang kainin. Siya yung magbibigay ng mas mabilis na digestion ng ating mga manok. Okay, para makarecover sila sa ganong klase ng stress. Especially sa inyong mga alagang mga sisiw
So, mas maganda yan. Kasi kung bibigyan nyo sila lang pwede rin naman yung true grit. Kasi ang laman naman nun is mga tiny shells. Kaso masyadong maraming laman yon. Okay? Pag ibinigay natin sa ating mga 2 months old, baka mamaya hindi rin niya kayanin na i-digest yun. Hindi ganun agad maging kabilis ang pag-recover ng digestion ng ating mga alaga. Mas maganda kung bato o yung buhangin. Okay? Mas maganda kung hindi pa naaagag hindi pa binistay. Yung medyo meron pang malalaking piraso. Piliin nyo naman yung hindi sobrang lalaking ganyan Yung maliit-liit lang. Okay? Yung parang buto lang ng munggo o mas maliliit pa doon. So, gustong-gusto yung kainin ng mga manok. Pag binigyan nyo sila, kakainin nila yon. Yung iba magtataka. Kamanok, ibig kakainin yan. Bato yan hindi naman yung pagkain. Yes, mga kamamay. Yan po ay malaki ang ginagampanan sa isang manok. Tandaan nyo mga kamanok, ang isang manok na medyo tumagal, okay, sa cages nila or hindi nyo madalas na iibaba sa lupa. Tingnan nyo, once na ibaba ninyo, tumutuka yan ng mga bato. Okay? Kasi po, yan po yung nutrients o yan po yung mga ingredients ng katawan ng manok na dapat nakukuha nila pero hindi nila makuha. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kamanok, ang nature ng manok ay maglakad-lakad dyan. Okay? Maglakad-lakad dyan sa ground, kumain ng damo, kumain ng bato, kumain ng kulisap, o kung ano pa man. Yan po ay part ng kanilang nutrition bilang hayop, bilang isang manok. Yan po ang kumukumpleto sa kanilang nutrition, sa kanilang balanced diet. Okay? Kung kayo nga po is makakakuha ng mga grasshoppers, mga insects, mga worms, okay? Ibigay nyo po sa kanila, makakatulong po yun sa kanilang pangangatawan mga kamanok. Okay? Kung sila is makakatuka o makakakain ng mga carabao grass, especially lalo sa umaga pag mahamog, napakaganda po niyang stress reliever sa kanilang mga kasukasuan na nai-stress. Especially pagdating sa workout and exercises. Di ba sila ay mag-i-scratch. So, mananakit po, may stress po yung kanilang mga joints dito, especially yung kanilang mga siko. So, kailangan po nila is yung mga green leafy grasses, especially kung may tubig. So, add moisture po yun sa katawan ng ating mga alaga na nakakapag-alis po ng any kind of stress sa katawan ng ating mga alaga. So, sinasabi ko po yan mga kamanok. So, going back to our topic. So, bigyan nyo po yan umaga at hapon nung mga stone grits na ganyan. Huwag nyo na pong bibigyan ng pagkain Okay, wag na po. Maganda kung itabi nyo, magkatabi yung stone grits tsaka yung tubig. Okay, unlimited water dapat yan. Kailangan yan, malambot yung kanyang mga kinain, malambot yung mga bagay na nandun sa kanyang balunan or sa butse para mas madali nang ma-digest. Okay? Pag humalo po yung stone grits sa laman ng kanyang butse, mas mabilis po yung contraction o yung digestion ng kanyang pagkain at mabilis pong gaganda ang kanyang kalusugan kapag ganyan. Kaya mga kamanok, mahalaga po mga kamanok na paminsan-minsan paarawan niyo po ang inyong mga alaga para po doon makuha po niya yung mga extra nutrients and minerals na kailangan ng kanyang katawan na hindi natin alam na dapat pala ibinibigay natin sa kanila. Okay? So, simpleng tips lang yan mga kamanok na maaaring makatulong sa inyong mga baby stags, sa inyong mga sisiw upang mabilis na mag-digest, mabilis na magtunaw ang inyong mga alaga. So, for more video and advice pagdating sa pagmamanok na ganito, comment ka lang ng yes at gagawa pa ako ng mas maraming video na mas makakatulong pa sa iyo sa iyong pagmamanok na kagaya nito. So, paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. Comment ka lang din kung taga saan ka, kung anong pangalan mo. Next time, shout out kita. So, once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. See you for our next vlog.